Gumawa tayo ng workflow para sa isa nating client. Ang task, mag-post ng image ng daily weather sa Facebook page. Manually, ito yung ginagawa niya. Kukunin niya yung weather sa AccuWeather website. Tapos, kukuha siya ng quote sa internet. Dahil meron na siyang template sa Canva, i-edit niya yon para ilagay yung quote at weather. Tapos, post sa Facebook. Kapag niran natin yung workflow na ginawa natin, siya na yung gagawa ng lahat ng yan. At ayan, posted just now. Posted by the one and only. Ngayon, wala pa tayong full tutorial nito. Let me know na lang kung gusto niyong gumawa tayo. So ayun, shoutout kay Kevin Lenida sa malupit na concept ng automation for his client, no? Na automated na yung pag-create ng social media post. And napansin ko kasi mga kois dun sa comment section niya, ang daming naghahanap ng tutorial. And as of this recording, mga kois, wala pa siya nagagawang video. So ngayon, tatry natin gawin yun. Let's go! So ito yung nabuo kong automation, no? From Kevin's idea, no, mga kois. So, ayan, bale, compare dun sa nagawa niya, ito, mas simplified. So, ayan, meron lang siyang schedule trigger. Nakaset yung time or schedule kung kailan magpo-post itong automation natin, no, dun sa Facebook page ng magiging client or Facebook page nyo. Then, meron tayong AI agent dito na mag-generate ng caption or quote. Kasi dun sa, ni Kevin, merong parang daily quote or inspirational quote dun sa baba nung final image na i-upload dun sa FB or social media. So, dito sa chat model, gumamit tayo ng Google Gemini as our LLM. Then, dito rin sa AI natin nakakabit yung dalawang Google Sheet modules. So, one is for checking if the code is already used and one is for adding that generated code dun sa Google Sheet para malaman ni AI kung existing na ba yung code na yun or nagamit niya na ba nung mga nakaraan, no, mga quiz. So, ayun, obviously, pagka nagamit na, syempre, mag-generate siya ng bago. Then, yung bago na yun, isa-save niya sa Google Sheet. Kumbaga, ito kasing step na to, mga quiz, gusto ko sanang gamitin dito yung data tables ni NetN. As of this video kasi bagong labas yung feature na yun, sadly, hindi pa lahat may access dun sa feature na yun, no? So, including us, wala tayong access sa feature na yun. So, sayang, no? Maganda sana yun para hindi ka na mag-Google Sheets or Excel or whatever as your data table, no? So, sayang. Pero next time siguro gagawa tayo ng video about dun. So, kapag ka na-generate na yung quote or caption, kukunin yung current weather dito sa pangalan nito, Open Weather Map account or Open Weather Map rather. Then, after that, mag-generate na siya ng background image and yun, yung weather forecast kasi yung binibigay nung Open Weather Map account is parang sobrang sobrang short lang talaga, like 2 sentences lang, no. So gusto natin maganda yung pagkaka-explain nung weather forecast for today. So gumawa ko ng another prompt for that na can you explain more kung ano ibig sabihin nito, ganyan. So ayan. Tapos kukuha rin siya ng image URL pang background dun sa ating magiging Facebook post, no, or dun sa image na ipopost natin. So ayan, bale meron ditong nakakabit na mga module HTTP request. So gumamit ako ng custom search Google APIs. So ayan, bale mamaya explain ko sa inyo kung paano yung gumagana. So basically kukuha lang to ng background image for our final image na pang-post, no. Tapos yun, mangyayari dito, isa-save din nitong AI na to sa spreadsheet na yung URL na yun na kinuha niya. Kasi ayaw nating mag-ulit-ulit yung mga images na ginagamit niya, no. Naglagay ulit ako ng Google Sheet same dito na i-check niya kung existing na yung image URL na yan or nagamit na previously, no. So, syempre, kapag nagamit na, mag-generate siya ng bago from here, background image. Tapos, pagka okay na, pag bago, then isa-save niya doon sa Google Sheet, no, as our sort of database for this, no. Then, ayun, mag-output siya ng JSON. Ayan, ito yung pinaka-text. Yan yung pinaka-forecast or weather forecast na ilalagay natin doon sa caption natin. Then, image URL. So, ayan, ayun yung pang-background, no. So, ayun lang yung ginawa ko dyan. Then, ito na yung pinaka-exciting na part. Ito na yung mag-generate ng final image, no, mga quiz. So, ayan. Meron akong ginamit dito, pangalan niya images. So, mamaya i-explain ko sa inyo paano gumagana yan. Basically, may na yun, meron na siyang layout para doon sa Facebook post. So, mangyayari na lang doon, papalitan yung background image, tapos yung temperature, yung weather forecast, tapos yung quote, no, or inspirational quote na generate natin doon sa isang AI agent natin, no, na ginamit. Then, yun, as mentioned, kapag okay na yan, popost nyo na sa Facebook. Ito yung kalalabasan niyan, mga quiz. Bale, kanina nag-testing ako Ayan, no. This is a test posted by NetN. So, ayan, ganyan siya. Okay, so without further ado, mga quiz, gawin na natin. Let's go! First, you need an NetN instance, no, whether self-hosted man yan or cloud. So, kayo nang bahala. It doesn't matter para walang gumagana yan. So, kung wala ka pang NetN na self-hosted, kung gusto mong magkaroon, check mo yung video ko dyan. Meron akong tutorial kung paano to i-set up. So, ngayon, para tayo dito sa Create Workflow.
Yan. Pangalanan natin siguro muna siya, AI social media content creator. Yan. So, syempre, mag-i-start tayo sa trigger. So, click mo yung add first step. So, scheduled. Yan. So, yung schedule mga kuys, kung ano yung schedule of running niya, no? Ayan. So, this workflow will run on the schedule you define here once you activate it. So, basically, schedule trigger, you decide kung kailan siya magra-run, no, mga kuys. So, ngayon, I'm going to set this, like, sabihin natin everyday. So, days. So, 1. Tapos, trigger at hour, let's say, 8 a.m. Yan, kasi weather forecast nga to, no, mga kuys. So, mas maganda siguro kung mas maaga, mas okay. So, for the sake of this tutorial, mga kuys, 8 a.m. okay na yan, no. So, ayan, execute natin. Yan, so, okay na yan, no. Obviously, magagana yan. Tapos, next natin gagawin is, nalagay na tayo ng AI, no. AI agent. Yan. Itong source for prompt, gawin nating define below. So, dyan tayo maglalagay ng prompt natin. So, gagawin natin is, siguro i-rename din natin to. Generate quote / caption. Sabi yung quote na lang. Yan. Tapos, dito sa ating AI agent, obviously, maglalagay tayo ng chat model. So, akin is Gemini. So, since lahat tayo gusto ng libre. So, libre kasi itong Gemini, no? Tapos, mag-create ka ng new API key. So, by creating new credential. So, ito yung kailangan natin kunin sa Gemini, yung API key. So, gagawin ko, new tab ka ulit. Tapos, search mo, Gemini API key. So, click mo lang yung pinakaunang search result. Google Gemini API. Tapos, click mo get started. Tapos, click mo yung get API key. Ayan, bale, mapupunta ka dito. Tapos, click mo yung create API key. Then, dito sa choose an imported project, pwede mo na siguro i-import yung kaninang project na ginawa mo sa Google Console, no? So, import project. So, yan, social media AI agent, yun yung kanina. Tapos, import. Minsan dito tumatagal So, ginagawa ko, kino-close ko na yan. So, tingnan natin Ayan, social media agent na pala. Nandyan na. So, dito sa choose an imported project, piliin nyo yung kaninang project na ginawa nyo. Social media AI agent. Tapos, name your key. Lagay mo, social media API key agent. Ayan, something like that, no? Tapos, create key. Yan, meron dyan lalabas na API key after nyan. So, ito. Bale, copy mo lang yan. Ito, may square ulit. Copy. Click. Balik ka sa NetN. API key. Paste mo doon. Tapos, save. So, pag na-save na yan, tinetesting pa, hintayin lang natin. So, pag na-save na yan, close mo na to, tapos piliin mo na yung, yung API key or account, no? Tapos, okay na yan, tuloy-tuloy ka na dyan. Select nyo lang yon, tapos select kayo ng model. Yan, 2.5 flash. So, okay na yan. So, siguro maglagay na tayo ng ating prompt. So, pupunta ako sa Grok. So, new tab ako, Grok. Paborito ko yan Grok. Mali, para mapabilis tayo, no, mga kuys, mag-generate lang tayo ng prompt for our AI agent. So, gagawin ko, so, create me a prompt for my AI agent that will generate an inspirational 5-word inspirational daily quote. This quote, so, gagawin niya is mag-generate siya ng prompt na optimized for our AI agent, no? So, ganyan lang ginagawa ko, mga kuys, para mapabilis ako. Ayan, quick answer tayo. So, pagka wala lumabas na quick answer, automatic na yan. Ayan, pagka inano natin, mga kuys, kasi pagka ganito, ang hirap copy-paste nito So, mag-prompt pa tayo ng isa pa. Put inside yung tick na icon, yung katabi ng number 1. So, maglagay kayo ng 3 ganon para madali siya i-copy-paste. Ayan, no? So, kasi diba, pag gaganto, kasi pag ginanyan mo yan, i-edit mo pa yan dun sa, sa AI agent mo sa prompt So, pag gaganto, madali siya i-copy-paste. Ayan, no? Click mo lang to. Ayan, as is na yan. So, copy ko lang to, syempre. Ayan, copy. So, punta ako dito. Ayan. So, ayan na yung aking prompt for this agent, no? So, mamaya, susubukan natin yan, no? So, next natin gagawin is maglalagay tayo ng tool, 2 Google Spreadsheet. Google Sheet. Yan. So, tapos yung isa pang Google Sheet ulit.
Google Sheet. Yan. So, mangyayari, syempre, wala pa tayong spreadsheet for this, no? So, new tab ka ulit, Google Sheet. Ayan, blank spreadsheet ka lang, social media, AI social media content creator. So, dito sa headers, lagay mo caption or quote na lang, date posted, sabihin natin. Yan, para matrack din natin yung mga pinopost niya, no? So, check ko lang kung tugma ba yung prompt natin dun sa gusto nating mangyari, no? Basahin natin ulit. So, you are an AI agent tasked with generating a unique 5-word inspirational daily quote, saving it to a connected spreadsheet. Follow this step. So, generate a quote. Create a 5-word inspirational quote that is positive, uplifting, and original. So, output, return the unique 5-word quote to the user. So, ayan, rise above, shine with purpose. So, ayan, goods. So, gagawin natin is, natin tong Google Sheet natin. New tab ka. Tapos, type mo console Google Cloud. Yan. So, ito, Google Cloud Console, yung pangalawang result. So, ayan, bale, mangyayari dito, kung wala ka pang project, meron dyan lalabas na parang mga pop-up. So, skip mo lang yun. Tapos, huwag kang maglagay ng credit card, no? So, click mo lang tong project na to. Ito, let's say, ito, kasi meron na ako eh. So, gagawin ko, new project. Tapos, ayan, ilagay mo yung new project mo, no? So, social media AI agent. Yan. So, create. Tapos, hintayin mo lang. Merong lalabas dyan. Ayan. Okay na yan. So, pagka okay na yan, select project. Click mo. Tapos, click mo yung navigation. Tapos, APIs and services. Tapos, library. Tapos, search mo yung Google Sheets. Yan. Google Sheets API, tapos click mo lang yan, tapos enable. Yan, hintayin lang natin medyo matagal talaga siya. So, ayan, goods na yan. Tapos, gagawin mo is, punta ka dun sa credentials. Tapos, create credentials, tapos, OAuth client ID. So, tapos, to create an OAuth client ID, you must first configure your consent screen. So, click mo yung configure consent screen. Tapos, get started. Yan, lagay mo na yung app name mo. So, social media agent. Yan, tapos, ano mo yung email mo, select mo for user support. Tapos, click mo yung next. Tapos, external lang siya. Yan, ito kasi hindi mo ito mapipili. Ayan. Pang Google Workspace user lang to. So, external lang lagi. Click mo yung next. Tapos, contact information, yung email mo na lang din. So, next. Tapos, finish, I agree, continue, create. Ayan, so pag okay na yan, audience, test users, yan. Lagay mo yung email mo. So, mo i-publish. Ayun. Para gumana. Ayan, kung may pa-publish siya. Tapos pwede ka na pumunta ulit dun sa credentials, navigation, tapos credentials, APIs and services credentials, yan. Tapos create ka ng OAuth client ID. So, yan. Bale, application type mo, web application. So, tapos, authorized JavaScript origins, wala yan. Tapos, authorized redirect URIs. So, balik tayo sa NetN natin. So, zoom ko lang to. Tapos, click mo to, tapos create nyo credential. Tapos, meron dyan lalabas OAuth redirect URI, or URL rather. So, click mo yung copy. Yan, copy. Tapos, balik ka dito. Ilagay mo yan sa authorized redirect URIs. Yan. Tapos, create. So, ayan. Mayroong nalabas din na client ID sa client secret. Copy mo lang yon. Copy. Yan. Copy mo sa client ID. Tapos, yung client secret, i-copy mo din. Copy. So, client secret. Yan. So, okay na yan, no? Save. Tapos, may lalabas dito, ayan. Sign in with Google. So, pag clinic mo yan, mayroong lalabas na pop-up. So, mag-sign in lang kayo dun kung ano yung email na ginamit nyo, no? Tapos, pagka blinak yung window nyo, meron ditong lalabas sa browser nyo, dito sa part na to. I-click nyo lang yon, tapos allow all pop-ups or something, no? So, ganun lang. Then, dun sa pop-up, select mo yung email mo. Ayun, continue mo lang, tapos okay na yon, no? So, yun, goods. So, pwede mo na i-close yan, tapos save. Tapos, piliin mo na yung Google Sheets account mo na sinet up.
So, yan. So, double check ulit natin kung nandun na yung ating AI social media content. So, ito kasi iba yan eh. Refresh ko lang. Document. So, sheet within document. AI social media content creator. So, yan na siya, no? So, document from list. Okay, to sheet. Yung sheet natin is, yan, sheet 1. Or siguro palitan natin to. Gawin natin main sheet. Kasi mamaya maglalagay tayo ng panibago dyan eh, na sheet ulit. For the URLs naman, no? Ulitin ko lang AI social media content creator. Yan. Hindi pa rin siya nagbabago. Yun, main sheet yan. Okay na. So, okay. Gagawin natin is yan, yung filter wala. So, ayan, okay na yan. So, save mo lang ulit Yan. Tapos dito naman, hindi to get row. So, add row dapat to. Operation, append row. Yan. So, document, yung kanina, AI social media content creator. Yan. Tapos, sheet, main sheet. Tapos, mapping column mode. So, yung quote natin, syempre, defined automatically by the model, no? So, kung ano yung na-generate ng AI, yan yung ilalagay niya dyan, no? Pati yung date posted, ganun din. Or siguro, ano lang natin to. Gawin natin, expression tayo. Kasi to, actually ito pala, may ganito pala, ano. So, gagawin natin is, ito na lang, readable date, ayan. Ayan, no. So, ito is, depende to dun sa time zone ng NetN nyo, So, ito kasi 8:02 AM, so naka New York time to. So, kung gusto nyo kung makakuha na accurate time, ayan, no, naka New York time eh. So, check nyo lang dun sa settings ng NetN nyo, palitan nyo yung time zone, no. So, pagkakalam ko, meron yan dun. So, yan. Okay na yan. So, itong code naman, kaya siya ganyan, defined automatically by the model. Siyempre, gagamit nga tayo ng AI agent. So, kung ano yung generate ng AI, yun yung ilalagay niya dito, di ba? So, kaya ganyan. Merong icon na to na parang magic. So, yun. Okay na yung ating generate code. So, try natin i-run. Execute. Ayan. Running na siya. So, ayan. Append row in sheet in Google Sheet. So, ayan. Ayun. Tingnan natin kung ano yung nilagay niya. Embrace the journey, find your strength. So, ayan. Tingnan natin kung nag-save dito, no? Ayun. So, ayan. Nag-save siya dyan, obviously. Embrace the journey, find your strength. So, ayan. Goods. Okay, we are done on the generating the code step. So, next step tayo, get natin yung weather. So, click ko tong plus, tapos, weather. Oops. Yan. Open weather map. So, return current weather data. So, ayan, bale, meron na rin akong open weather map account. So, gagawa tayo ng bago for the sake of this tutorial, no, mga quiz. So, gagawin ko, new tab tayo. Open weather map. Kuha tayo ng API key. So, ayan, Google lang, open weather map. Tapos, click nyo yung current weather and forecast, open weather map. Yan, tapos, kung wala pa kayong account, create kayo ng account nyo. Sign in. Tignan natin, may sign up dito. Ayan. Not registered, create an account. So, username, RJ na lang sa akin. Or Koya RJ, TechBA. Yan. Pasagay ko yung email ko. Verify, tapos, create account. Yan. So, company, TechBA. Purpose, ayan. Kahit ano na lang, okay na yan. So, we have sent the confirmation link to my email. Ayan. Please check your email. So, i-verify na lang din natin para hindi tayo ma-hassle. Punta ka sa Gmail mo. Yan, verify your email. Yan. Click mo lang yon. So, okay na yan. Email address has been successfully confirmed. So, ayan, API keys tayo. Yan, yan yung API key natin, no, for the open weather. So, copy. Right-click, copy. So, balik tayo doon sa NetN natin. So, dito, click mo to, tapos create nyo credential. Access token, save. String must contain at least 1 characters. So, ayan, meron naman. Hindi ko lang sure kung bakit ayaw. Save. Ayan, nagloko lang yata. Ayan, so okay na yun. Credential successfully created inside your personal space. So, ayan, goods. So, okay na yan. So, operation, current weather. Ayan, so current weather. Tapos, format is metric. Ayan, Celsius meter tayo, mga quiz. Tapos, location selection, city name. So, yan. City name lang yan. City, siguro lagay natin Manila, PH. Yan.
Tapos language natin, EN or English. So execute lang natin. Yan, please check your credentials. So invalid API key. Try natin ulit yan. Ayun, gumana din mga koy. So matagal lang talaga siya no bago nag-propagate. So it took me 10 to 15 minutes yata I think bago gumana tong API key ng OpenWeatherMap. So please take note of that no mga koys. So chill lang kayo mga koys. After 10 minutes gagana na yung OpenWeather API key nyo or 10 to 15 minutes rather para safe. So ayan, working na siya. Again, current weather operation, format is metric, location, selection, city name, tas city, Manila, PH. So ayan. And language is N. So ayan na, bale, ayan, yung temperature, ayan yung kailangan natin mamaya. Feels like, hindi natin kailangan tong mga to eh. So ayun lang. Tapos yung isa is, ito, overcast, clouds. So ayan. Ayan yung kailangan natin para doon sa ating magiging caption niya doon sa FB image post natin. No? So ayan. Ayan. Okay na yung open weather natin. So, next natin gagawin is mag-generate na tayo ng background image. So, click ko lang yung plus. So, another AI agent ulit. So, AI agent, yan. So, define below. So, maglalagay tayo ulit ng prompt, no? So, ang gagawin natin is balik tayo dito sa ating Grok. Yan, Grok. Yan, balik tayo sa Grok natin, ha? So, now, I want you to generate a prompt for my AI agent to the spreadsheet or not. Yan. So, ayan. In-explain lang natin ng konti, no? So, quick answer ulit. Tingnan natin kung maganda na yung ano niya. If the retrieval is listening, request a URL to the user. So, ayan. Bale, tas, again, ipaprompt ko ulit. Put inside, ayan, yung tatlong tick. Yan, yan, diba? So, ganun ulit. Copy. Tapos, punta tayo dito sa AI agent natin. Yan, bale, lagay natin yan. So, ayan na, goods na yan. So, tapos, gagawin natin is, lalagay tayo ulit ng chat model. So, hindi na tayo mag-add ng bago, no? Dito lang natin siya i-connect sa Google Gemini natin. So, drag mo lang yan, lagay mo dito. So, ayan na. Para isang Google chat model na lang sila. Tapos, memory wala. Tool, same. Google Sheets ulit. So, pura tayo dun sa Google Sheet natin kanina. Mag-add tayo ng another spreadsheet. So, plus, yan, sheet 2. So, gawin natin to, image URLs. So, dito lagay nyo, image URL. Yan. Para madali niyang ma-determine, no? Kung saan niya ilalagay. So, gagawin ko, tool. Hindi, i-copy na lang pala natin to. Yan, right-click ko lang to, tapos duplicate. Kasi ito rin. Yan. So, yan. Yan. Connect ko lang. So, gagawin ko is double click. Obviously, tapos palitan natin yung sheet. URL dapat lalabas dyan. Yan. Image URLs pala. Yan. So, okay na yan. So, siguro palitan natin yung pangalan na ito. Check if image URL is already used. Yan. Dito rin, palitan natin ito. Parintemel ito. Check if quote is already used. Yan. So, dito, save quote. Dito, right click, tapos rename, save URL, image URL. So, ayan. Tapos, isa pang tool, maglalagay tayo ng HTTP request. Yung Google custom search natin, no? So, gagawin ko is punta muna ako doon sa kabila kong workflow. Yan. Kinapin ko lang. So, ito yung custom search API ng Google, no? Na ito yung gagamitin nating pang image search, no? Doon sa ating output. Or gagamitin nating image for the FB post, no, mga quiz. So, bale, gagawin nito, yun nga, mag-search siya sa Google ng image. Tapos, yun, kukunin niya yung link na yun, then ibabato niya dun sa kabilang step. Ang gagawin din nitong AI agent na to, bukod dun sa kukuha siya ng background image dun sa Google, mag-generate din siya nitong description, no? Kasi ito overcast clouds lang, no? So, ano pa natin yan, papa-explain pa natin sa kanya kung ano ibig sabihin yan. So, gagawin ko, copy ko lang to. Copy.
Tapos sa Grok. So siguro maglagay na lang ako ng bago, no? Ask. So modify this prompt that will also generate Facebook post. Yan, tapos paste ko lang yan. Go. Yan. Nakalimutan ko kanina. Dapat ayun yung una nating ano eh. So, ayan. Put inside 3 ticks. Yan. Medyo mali yung number 6 niya. Ayan, no. Provide 17 explanation of class counts for the Facebook post. Blanket sky, blah, blah, blah. Ayan. Copy na lang natin siguro, tayo na lang magbago nun. So, siguro ayusin natin to. Provide 17 word explanation of over what is the meaning. Tama pala yung ano nun, sorry. Yan. What is the meaning of overcast clouds for our Facebook post about weather forecast. Yan. Tapos itong overcast cloud, syempre, dapat dynamic yan, no? So, lalagay natin yan dito. Oops. Napunta yan sa dulo, for sure. Ayan. Scroll down nyo lang, tas cut nyo lang, or copy, pero tanggalin nyo pa rin yan dun, ha? So, ako kasi cut and paste ko, eh. Ayan. Lakayan na lang natin, tapos, ano ba yun? Ito. Yan. Tapos, syempre, yung output natin, lagi dapat JSON yan. So, output, return the unique image URL in the 17-word explanation to the user. Yan. Balitan natin yan. In JSON format. Yan. Paborito natin yung JSON eh. So, example. So, dalawang curly brace. Tapos, image URL. Tapos, weather forecast. Yan. Yan. Naglagay ka ng double quote. So, ito. Lipat mo to dito. Tapos, ito. Explanation. Yan. So, yan. Tapos, gagawin natin is, copy din natin tong JSON output sample natin. Maglalagay tayo ng structured output parser. So, click mo lang tong require specific output format. So, yan. Bale, meron dyan lalabas na bago. Structured output parser. Ayan. Output parser. Wait, ano to? Wala pala to. Delete natin yan. So, ayan. Output parser. Ayan. Click mo lang yan. Tapos, structured output parser. Tapos, tanggalin mo lahat yan. Paste mo yon yung kanina. So, ayan. Bale, mali pala. Maglagay tayo ng comma dito. Ayan. Okay na yan. So, huwag nyo kakalimutan yun mga kuisa. So, ayan yung tamang JSON format natin. So, ibig sabihin itong structured output parser mga quiz. Ito lang yung format na ilalabas niya or ibibigay niya na output, no? Kasi pagka walang structured output parser, mag-iiba-iba yung format ng output niya. Pwedeng by paragraph or sentence lang, mga ganyan. Whereas pagka in-specify natin tong structured output parser, ito lang yung ibibigay niya sa ating output. And yung JSON kasi napaka-useful nito sa mga automations natin or dun sa mga steps natin na susunod. So, kaya lagi tayong gumagamit ng JSON format. So, yun. So, okay na yung natin, prompt natin. So, dito naman tayo sa ating HTTP request na gagamit ng custom search ng Google, no? Para makakuha ng image background na gagamitin natin doon sa ating Facebook image post, no, mga quiz. So, ito lang yung payload niya. So, ayan, method is get. So, custom search.google. So, ngayon, punta muna tayo sa, new tab ka muna. Tapos, search mo, programmable search engine. First, result, no? Programmable search engine. Click mo lang yan. Tapos, get started. So, ayan, name your search engine. So, weather forecast. Yan. Tapos, siguro dito, lagay mo search the entire web. Tapos, image search. So, yan. Or siguro, maglagay tayo ng specific na lang, no? Para safe tayo sa copyright, obviously. So, siguro ito ay pixabay.com. Yan. So, di ba yung Pixabay is, nagbibigay siya ng mga
free stock images na no copyright. So kasi pagka gumamit lang kayo ng kahit anong image, baka makapirate kayo nung may-ari nun eh. So kaya i-restrict lang natin siya sa Pixabay lang, no? For now, no? So click mo yung add. So okay na yan. Tapos image search lang tayo. Tapos click mo yung I'm not a robot. Create. So ayan, okay na yan, no? Bale, ang kailangan mong kunin dito yung CX, yung kaninang minention ko. Yan, CX, tapos ito, yung CX mo. So, copy mo lang yan. Punta ka dun sa background image na HTTP request. So, punta ka dun sa CX na, na parameter. Yung value niyan is ito. Yan, okay? Tapos, next mong gagawin is kukuha ka ng key or API key. So, paano yun? Siguro, dito ka na lang ulit. Tapos, lagay mo console Google. Yan, consolecloudgoogle.com. So, ayan. Bale, gagawin mo is, click mo yung select a project, tapos, new project ka, no? Bale dito, gagawa ka ng new project mo. So, siguro, weather forecast. Forecast. Yan, social media. So, yan, meron na. Weather forecast, social media post. Yan. So, okay na yan. Create. So, habang nag-create yan, hintayin lang natin. So, ayan na siya. So, select project natin. Tapos, punta ka dito sa navigation menu. Then, punta ka sa APIs and services. Tapos, library. Then, yun. Search mo yung custom search API. So, kailangan mo i-enable yan para gumana yan dito, no, mga kois. Enable. Hintayin lang natin. Ayan. So, okay na yan. Tapos, punta ka dun sa credentials. Tapos, API keys, wala pa, no? So, click mo yung create credentials. Click mo yung API key. Yan, API key 1 or pwede mong i-rename kung gusto mo. So, dito, application restrictions, non-API restrictions, don't restrict key lang muna, no? Para hindi tayo magka-problema. So, create. Yan. So, ito na yung API key mo. So, copy mo lang yan. Balik ka dun sa NFN. Tapos, punta ka dito sa ating background image. So, yung key, palitan mo. Yan, paste mo lang yun, no? Yung bagong key. Tapos, yan, sort, date, tapos queue. So, yung queue, ito is, yung value na to is yun. Si AI na yung magde-determine, no? Kasi, syempre, mag-ano nga siya, di ba? Nag-generate na siya ng sarili niyang custom search based dun sa ating prompt. So, ayan, defined automatically by model. So, para magawa mo yan, teka, i-copy ko lang to. So, yan, close mo lang yan, or X mo lang yun. Tapos, pinutin mo to, itong magic na icon, no? So, ayan, okay na yan. Tapos, ilagay mo to sa description. So, create a custom search parameter for a weather forecast you will generate. So, example, overcast clouds weather. So, ayan yung example ko. Kasi ito, sa ko ba nakuha to? Dito yan, sa open weather map, no? So, with the query, so ito na lang, overcast clouds. Ayan. So, siguro, para mas specific, lagay mo yung Manila. Ayan, ito yan, no? Name. Kaya siya name. Siguro yan na lang muna, no? Ayan. Okay na yan. So, gagawin ko, full execute ako siguro. Save, tapos full execute para makita natin kung ano yung output niya. So, tingnan natin kung makukuha niya yung output na gusto natin. So, yun. Ayan, meron na tayong image, tapos overcast clouds completely cover the sky. Ito yung weather forecast natin, which is ito kasing description, diba? Yan lang yung binibigay niya, overcast clouds. So, yung makakabasa niyan, walang context. So, ito, nilagyan natin siya ng konting context para mas maganda siyang tignan, no? And mas naintindihan. Kasi ito yung image na gagamitin natin mamaya daw. So, yan. Yun pa ba? Yun. Tapos ito, diba kanina meron tayong structured output parser. So, yun. Ang purpose nito is, yun nga, ito lang yung susundin yung format ng output, no? So, as you can see, sinundan niya naman. Image URL sa weather forecast. So, ayan. Ito yan. Check natin yung isa. Ayan, no? So, nakapag-generate na rin siya ng quote. Ignite your spirit, conquer fears. So, tapos, masasave yan dito sa ating spreadsheet. Ay, yun. Hindi ko na-set dito. So, ayan. Hindi ko na-set yung sheet dito. Sorry. Ayan. Main sheet. So, mali. Ayan, baguhin nyo na lang yan mga kuys, ha. Nakalimutan ko. Sorry. Ayan. Image URL is equals to, ayan. Dapat i-define ng AI, no? Yung value nito. So, yun. So, try nga ulit natin mga kuys. Medyo mali tayo dun eh.
Subukan ko lang ulit Yan, goods. So, tingnan natin yung output niya. So, overcast clouds blanket in the sky creating a gray, gloomy atmosphere, often signaling rain or drizzle soon. So, yan. So, ito yung image na na-generate niya. So, tingnan natin kung na-save na yan dito. Yan, dapat nandiyan na yan. So, ayun. Medyo magulo lang tong ating quote. So, mamaya, i-clear delete natin ito. Ayan, hayaan na lang natin yan dyan. So, ayan. Okay. So, next tayo. So, gagawin natin is generate na tayo ng final image, mga quiz. So, ang ginamit ko doon is ito, yung images. Yan, images, literal. Images. Yan. Generate images with API. So, gagawin ko, click ko yung get started, tapos mag-register lang kayo, mga quiz. So, ayan, para kasi siya napapalitan yung mga value ng mga text, saka yung background image, mga ganyan. So, sobrang perfect pang FB post, tapos libre pa siya, So, sobrang ganda. Get started, automate your marketing. Yan. So, sign in with Google lang kayo, mga quiz, para mabilis. So, dito may mga na siya, may mga templates na. So, pero gagawa tayo ng sarili nating template na. So, Facebook post. Pwede. So, ayan na. Create. So, siguro magtingin tayo sa Canva ng mga inspiration. So, ginawa ko doon, merong image. Ayan, image. So, i-set lang natin to. Ayan. So, papalitan natin siya ng parang sample background lang. Mag-upload lang muna ako ng static na background para maganda siya pagka dinesign natin. Sabihin natin ito na lang. Yan. So, use this image ko muna to. So, yan. Square na yan. Perfect square na yan, mga quiz. So, yan. So, ito, pinaka-importante since natapos ka na. Click mo yung setting, tapos dynamic. Ayan, meron niyang key. So, siguro lagay mo FB post background image na lang para simple lang. Yan, background image. Yan. So, okay na yan. Tapos, maglalagay tayo ng text. Ilang text ba yung nandun? Etong today's forecast condition, lang naman to Parang lang siya, static data lang yan or information. So, hindi siya magbabago. Pero, maglagay tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, text. So, ayan. Yung isa natin. So, today's sorry. Today's forecast conditions. Yan. Ito, background color. Gawin natin transparent. Yan. Tapos, font color is white. Tapos, hanapin natin yung font variant. Gawin nating 700 or 600 lang pala. Ayan. Yung font size, litan pa natin. Ayan. So, dapat parehas nung nandun. Ayan. Today's forecast conditions. So, maliit lang pala. Ayan. So, itong design na ito, mga kuya, sa Canva ko lang ito nakuha. Kung meron kayong gustong ibang design, pwede nyo kopyahin yun sa images, So, kayo na bahala. Yan. So, tapos, maglalagay ako ng another, siguro shape. Yan, rectangle. Gawin kong, square. Pang lang yan, parang overlay. So, tapos, opacity. Yan. So, tapos, siguro, ilagay ko sa likod. Punta ako sa layers. Yan. Itapos ito up. Yan. Para hindi lang siya Yan. So, opacity, siguro, pa natin ng konti, ganyan. Yan, ganyan siguro. Yan, okay na siguro yan. So, today's forecast conditions, so, okay lang, masyadong mahaba. Gawin natin is dito. So, tama ba? Babaan pa natin ng konti. Yan. Tapos, yan. Tapos, next natin is itong Manila, Philippines, saka 27. So, Control-C, tapos Control-V. Allow ko lang yun. Ayan.
So, tapos, sabi dito, city naman to. Pag ko natin, Manila, Philippines. So, malaki yung font niya, tapos naka-bold. 95 lang siguro to. So, pero okay na yan. Ano lang naman eh. Kayo na lang bahala mag-design ng ano nyo, ng inyong layout. No? Manila, Philippines, tapos yan, yung ano, yung temperature. Ay, sorry, click mo muna yung text na to, tapos setting, tapos dynamic. So, siguro, city, yan. City, country, kasi may country naman siya, yan. Tapos, Control-C, Control-V. Ito, 27 with Celsius. So, tapos, baguhin nyo yung font nito. Yan, pantayin natin dito sa dalawa na to. Yan, tapos, click mo lang ulit yung text, tapos setting, dynamic, so, temperature. Yan. Tapos, next, ito, yung weather forecast. So, dito, ngayon dito sa baba. Yan, here. Yan. Tapos, hindi naka-bold. So, tapos ilagay natin hanggang dito lang. Kasi pagka sinagad mo yan doon, lalampas siya hanggang dyan yan. So, yan. Ganyan. Tapos yung quote. Control-B, Control-C lang. So, gawin ko, center ko lang to. Sagad, tapos center, rather. Yan. Ayan. Inano ko yung margin. Or in-adjust ko yung spacing niya. Kung gano'n siya kalawak. So, gagawin ko, center, yan. Quote here. Yan. So, ayan. Tapos na yung ano, yan. Ganito yan eh. So, tapos na yung ating layout. So, siguro adjust na natin ng konti. Yan. Ayan yung ano natin, layout no. So, ito, tingnan natin kung ano na natin to. Di pa pala oh. Weather forecast. Yan. Ito, temperature okay na. Ito, quote. Quote is quote. Yan. Yan yung name. So, tingnan muna natin ulit para sure lang. Yan. Ito, hindi na. Ito. Itong image. Ito. Yan. 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 Ganyan lang siya. No? So, yun. Okay na yung layout natin. So, next natin gagawin is, teka, i-adjust ko lang to konti. Medyo na-OC ako dito eh. So, ayan. So, click mo yung save. Tapos, click mo yung API. Generate API key. So, key name is weather, social media, post, AI. Yan. Create API key. So, tapos, gagawin mo, click mo yung post request. So, ayan. Ito yung curl. So, copy mo lang yan. Then, balik ka dun sa NetN. So, next natin gagawin is generate final image na tayo. HTTP request yan. So, yan. So, pangalan mo lang, generate final image. So, yan. So, tapos import URL. So, import. Ayan, this command is an unsupported format. So, pagka ganyan, minsan kasi hindi talaga gumagana yung mga ano ko is, yung ibang URL. So, gagawin natin, imamano-mano lang natin, no? So, method is post. So, balik ka doon sa images. Medyo malayo. Ayan. So, dito sa URL, ito yung kukunin mo dyan. So, yan. Tapos, gagawin mo sa headers. Ayan, dalawa yung header. So, copy mo to. Ayan yung key eh. Key. Tapos, yung value nun. Tapos, add parameter ka ulit since dalawa siya. Content type. Tapos, application JSON. Yan. Tapos, ito, meron data. So, copy ko lang tong buong JSON, ano na to, structure na to, or payload. Ayan starting from here, mga kuisa, sa curly brace. Tapos, papunta rito sa ending curly brace. Yan. Punta ka sa NetN mo, send body. Tapos, specific, tapos, using JSON. Specific body using JSON, tapos paste mo lang yan.
So, ayan. Ito na yung pinaka URL or payload rather. So, ito na yung pinaka payload natin, no, mga kois. So, ayan. So, try muna natin to execute, no. Ito lang muna. Kung working ba siya. Ayan. So, working siya. So, syempre, walang pagbabago yan kasi save naman ng mga value, eh. So, gagawin natin, itong mga values na to, babaguhin natin, no. Based dito sa ating na-generate. So, ito, una-una, yung background image, gawin mo, image URL, yan. Yan, na nagulo. So, click mo na yung expand. Silipat mo dun ulit yan. Yan. Tapos, ay hindi, mali. Hindi yan dito. Ewan ko ba, meron dyan yan. Blanco yan eh. Ito yan. Ito yung ginawa natin kanina eh. Ito yung ginawa natin kanina. Background image. Tapos city, country, Manila, Philippines. Siguro dito lagay natin. Kasi baka gusto nyong baguhin yan eh. Gawin natin dito na lang. Dynamic na lang siya. Yan. Pero yung Philippines hindi naman siya magbabago for sure. Temperature natin. Yan. Natin 27. So, ito kasi may decimal eh, no? So, gagawin natin, punta tayo dito sa, dito sa ating variable. Tapos dito sa temp, maglagay ka ng dot, tapos to fix. Yan. So, magra-round off yan to the nearest whole number, mga kuys, para maganda siya tignan. Yan, naka-whole number lang. Tapos, weather forecast. So, yung generate kanina ng AI natin, ito. Ayan, o. So, ayan. Overcast, clouds, blanket in the sky. Yan. Tapos, yung quote. Ayan, nandun yan sa kaninang dito, sa ating unang AI agent. Yan. So, yan. Goods. So, save. So, we're almost there, mga koys. So, tingnan natin. Execute ulit natin. Yun. So, tingnan natin kung ano yung kinalabasan. So, view. Ayan, di ba? So, medyo stretch yung image niya, pero okay lang yan, no? Ma-adjust naman yan. So, ayun, bale, okay na siya, no? So, yung layout natin, hindi lang ganun kaganda kasi, to be honest, mga koys, hindi ako designer. So, kayo na lang bahala mag-design ng layout nyo. So, importante, napapalitan yung, ayan, yung Manila, Philippines, yung, itong degrees Celsius, pati itong, weather forecast. Tapos itong quote, yan, importante nandyan yan. So ayan, goods. Working yung ating generator, image generator. So yun, goods. So, we're down to our last step, mga kuys. Punta tayo sa ating last step, which is yung Facebook natin. Ayan, Facebook Graph API. So ayan, bale meron na kasi akong nilagay dito, pero ayan, for the sake of this tutorial, turuan ko kayo, no, kung paano natin i-connect yung ating Facebook page for this, no. So, gagawin mo, punta ka muna sa new tab ka ulit. Tapos, Meta Developers. Yan, search mo yan. So, yan yung pinakaunang search result. Pasok ka dyan. So, tapos, pag hindi ka pa login ka lang. Tapos, click mo yung My Apps. Ayan, nasa gilid. Ayan, My Apps. Tapos, ayan. Ito kasi meron na akong ginawa kanina. So, i-delete ko na lang to. Ayan, remove. So, password pa daw. Submit. So, ayan, nag-delete ako. So, ayan, para at least nandito tayo sa sa pinaka user interface pagka walang apps na existing, mga ganyan, no. So, gagawin ko create app, okay? Tapos app name. So, social media poster AI. Yan. App contact email, yung email nyo, lagay nyo dyan. So, next. So, tapos use cases, other tayo. Next. So, business, yan. App type business. Next. Tapos, yan. Wala tayong pakialam dyan. Create app. So, ayan. Nandito na tayo sa ating Meta Developers user interface. So, wala tayong gagawin sa mga to. Ang gagawin lang natin is, punta tayo sa app settings. Tapos, basic. So, iset up nyo to, privacy policy.
So ayan, ito yung privacy policy nung ano natin, yung course portal natin. So pwede nyo gamitin yan or i-copy nyo na lang to, kayo na bahala. Pwede naman yan, okay lang naman yan. So click mo yung save changes. Yung app mode, i-tackle mo siya to live. So yung ginagawa pala natin mga kuys, mag-generate tayo ng API token na for Facebook. So kasi dito, pag tinignan mo yan, create nyo credential, access token, no? So yun yung kukunin natin dito mga kuys, sa ating Meta Developers. Yan. So naka-live na siya. So gagawin mong susunod is punta ka dun sa tools, tapos Graph API Explorer. So tapos punta ka dito sa user or page, get user access token. Yan, tapos punta ka sa permissions. So yung mga permissions sa page lang yung kailangan natin, no, mga kuys. Events group pages. Okay, add mo yung page events, engagement, pwede, metadata, yung post, tapos read engagement, user content, tapos show list. So ayan. So again, page events, page manage engagement, pages manage metadata, pages manage post, tapos pages read engagement. Yan, pages read user content, saka pages show list. So yan, 7 yung option natin, no. So pag okay na yan, click mo yung generate access token. Merong lalabas dyan, no, na pop up. So continue nyo lang yun. Tapos continue yung account nyo, Facebook account. So kung wala ka pang Facebook page, gumawa ka. So hindi ko natuturuin mga kuys, basta madali lang naman gumawa ng Facebook page eh. Kung wala pang Facebook page, gawa ka muna, tapos balikan mo na lang to. Doon sa existing naman na users na may Facebook page, ayun, piliin nyo lang yung Facebook page na gusto nyong i-manage nitong application natin, no? So in my case, yung TechVA na Facebook page yung gagamitin ko, no? Click ko yung continue, click ko yung save. Ayan, so got it. Tapos magkakaroon ka na ng access token dito. Pero hindi pa siya natatapos dito mga kuys, kasi yung access token na to, good lang to for 1 month, I think. Or siguro hour nga lang eh, no. So hindi to tatanggapin ng NetN. Dapat ang gagamitin nating access token is yung long term na or lifetime na access token, no, na hindi na expire. So paano ba natin gagawin yon? So copy mo lang tong token na to. Tapos punta ka sa access token debugger. Yan. Click mo yan. So, tapos nandito ka na sa access token debugger. Click mo tong text box na to, tapos paste mo yung API or access token rather na kinopy mo kanina, no? So, click mo yung debug. Ayan. So, sa nakikita nyo, merong access yung application natin. Yan, Social Media Poster AI sa ating Facebook page, no? TechVA. Yan, yung fake page ng TechVA na yung ginamit ko. Pag okay na yan, click mo yung extend access token. Ayan, no? This new live token will expire on November 25, 2025. So again, ang kailangan natin yung lifetime access na, no, na token. So hindi to tatanggapin ng NetN. So copy mo lang to. Tapos balik ka doon sa punta ka ulit sa my apps. So ako right click new tab ko na lang kasi kailangan natin tong page ID mamaya eh. So punta ulit ako doon. Nawala na kasi yung natin, yung window for Graph Explorer. So, click ko lang yan, Social Media Poster AI. So punta ka sa tools, Graph API Explorer. So tapos paste mo yung token mo kanina, no, ito. Ayan, no. So gagawin natin is paste lang dyan. Tapos dito sa part na to, sa text box na to mga kuys, i-copy mo lang yung page ID mo, no. So nandito lang yan. Ayan. Page ID na inalaw mo dun kanina. So tapos paste mo yan obviously, tapos type mo fields equals access token. Yan. Submit. Ayan. So ito yung access token natin, no. No expiry yan mga kuys. So copy ko lang yan. Pero try natin, tingnan natin. Balik tayo dito sa ating debugger. So tingnan natin kung may expiry yung ating token na nakuha kanina dito sa Facebook Graph. So ayan. Paste ko lang yun, tapos debug. Ayan, no. Pansin nyo, expires never. So walang expiration yan mga kuys. So ito yung kailangan natin para tanggapin sa NetN. So balik tayo sa NetN natin. Access token. Wait lang, ulitin natin. So click mo yung credential to connect with, tapos create yung credential. So access token. Tapos Facebook access lifetime. Ayan na lang. Tapos save.
Ayan. So, okay na yan. Susubukan natin kung working siya. So, yan. Okay. Host URL, tapos HTTP request method, post, tapos node equals me, tapos edge is photos. So, importante mga kuys, photos kasi yung ipopost natin eh. So, graph version 23.0, yung pinakabago ngayon as of this video. Tapos, send binary file. Yes, ito, binary file to. Ayan. Ano, nalagay binary. Tapos, input binary field data. Tapos, options natin. Click mo yung add option. Query parameters. Add parameter. So, message. Then, yun, yung pinaka-caption nung inyong post. So, kayo na bahala dito mga kuys. So, sa ngayon, ang ilalagay ko lang is, this is test automated social media post using NetN. So, ayan. Bale, execute natin. So, dapat nandun na yan sa ating Facebook page, mga kuys. So, ayan. Nag-execute na siya. So, ayan. ID saka post ID. Tingnan natin, Pura tayo sa Facebook. Ayun, di ba? So, working. Gets. Goods. Ito yung kanina ng tinesting ko. Medyo maganda yung layout nito. So, ito kasi yung pangit eh. So, pero kayo na bahala mag-layout niyan, no? So, nasa inyo naman yan. So, yan. Gagawin ko is delete. Move to trash. So, siguro i-run natin from the start, no? So, execute. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan niya. Yan, generate na siya ng final image. Siya, pumasok na siya sa Facebook. Ayun. So, okay na siya. Tingnan natin ulit sa Facebook natin kung nandun na yan. Refresh lang. So, ayan, di ba? Yan, medyo maganda na yung image na inano niya. So, ayan. So, ayun, goods. Working. Di ba? So, nag-iiba-iba yung background niya. Tapos ito, nag-iiba-iba din. Pati ito, nag-iiba-iba din. Yung quote, saka yung forecast, tapos yung weather. Ito, pwede nyo itong ibahin din So, dito, pwede nyo palitan sa open weather map. Palagay nyo, Davao, ganyan. Ayan, Davao or Cebu. Yun, automatic mag-ano na rin yan dito, no? Mag-adjust na rin yan dito, mga kuys. So, yun. Ayan, so, pag okay na, click mo lang yung active. Ayan, itong button na to, no? Siyempre, dapat natin i-activate, mga kuys, para gumana lang siya ng kusa, no? So, ayan, workflow activated. So, okay na yan, mga kuys. So, mag-run na yung automation na yan, depende dun sa schedule na sinet mo, no? So, ito kasi, every day, tapos, every 8 AM siya. So, dun dapat siya magpo-post, no? So, kayo, depende sa inyo kung ano yung i-schedule nyo dito, no, mga kuys. Working na working yung ating AI social media content creator. So, please keep in mind, mga kuys, hindi to 100% perfect. So, baka yung image niya hindi ganun kaganda sa mga susunod na araw. So, siguro, alternative dito sa background image na ano natin, generator, siguro maglagay kayo ng folder sa Google Drive, tapos naka-store lahat ng gusto nyong background, tapos ayun yung i-connect nyo sa AI agent nyo. So, baguhin nyo yung prompt, mga ganyan, no, para at least kayo pa rin pipili ng background na na gusto nyong i-gamitin, no. Hindi lang siya nagre-rely dito. Saka ito, mga kuys, lahat ng tools na to is free. So, meron ding paid version. Ayan. So, bale, ito yung paid modules natin, no. So, pagka ito yung nilagay nyo dyan, bale, mawawala tong AI agent na to. Itong part na to, mawawala to. Yan, magiging ganyan yan. Teka, tagalin natin to. Magiging ganyan siya. So, kasi, itong mga modules na to is, they are using Nano Banana. Si Nano Banana kasi hindi na siya libre ngayon. So, kaya hindi ko na siya ginamit. Mas maganda na lang gamitin itong mga AI agent na to. Tapos ito nga yung alternative for that is yung background image na nag-search sa Google. Pwede yung gagamitin niya. Or yun nga, sinabi ko kanina, maglagay kayo ng Google Drive na folder. Maglagay kayo ng mga files doon na background photos or background images na gusto nyong gamitin. Then, i-change nyo doon sa prompt na kukuha na siya doon sa sa Google Drive na folder instead dito sa Google search. So, mas ideal yun, no? Kung yun ang gusto nyo, no?
Pero yun na, kung may budget naman kayo, ito, naka-ready na to. Ayan, no? This is connected via Open Router. So, ang model na ginagamit niya is Google Nano Banana. Ayan. So, ito yun. May prompt din. So, create a seamless high resolution. So, pang background naman to. So, tapos, itong isa, mag-generate pa siya ng weather icon kasi mas maganda kung may icon siya dito, di ba? Yung kunyari, mga sunny, rainy, ganyan. So, ayun yung sana. Gusto ko mangyari dito pero kasi wala akong subscription sa sa Open Router. Kaya hindi ko siya nagawa. Saka syempre, para magawa nyo lahat, no? Kaya free na lang yung ginamit ko. So, pero yun nga, as mentioned, kung may kayo, meron kayong budget, gamit kayo ng Nano Banana para mas masimplify pa yung flow nito, no? So, pagka Nano Banana, ganito yung magiging itsura niya. Ayan natin yan dito. Ito, itanggalin natin. Ayan, magiging ganyan siya. Tapos, dun sa weather icon, maglagay na lang kayo ng dun, ng another field or element dun sa images. Ayan, dito. Maglagay kayo ng weather icon dyan, images. Ay, components, images. Ayan, So, kunyari, andito yung weather icon nyo. So, pwede nyo yung baguhin din, no? Dynamic, tapos ilagay nyo yung URL or, yung base64 na file na na-generate nitong Open Router natin na Nano Banana. So, yun, maganda, di ba? Mas okay yun. Mas maganda siya tignan. So, yun, and yun, ayun yung alternative na pwede nyo gawin kung may budget kayo, no? Pero, for the meantime, ganito muna siya. So, ayun yung ating workflow, no, mga kois. So, yun, kung meron kayong tanong, comment na lang kayo dyan sa baba or dun sa mga kasali sa, natin, sa TechVay community na mga enrollees. Testingin nyo rin to, no? Tapos, pasok na lang kayo sa Zoom or chat sa GC kung may tanong kayo. So, that's it for this video. Like and subscribe. Thank you for watching and see you on the next video.